Si Ninya? Bakit sa lahat kasi ng babae si Ninya pang sinama niya? Si Ninya kasi ay sabi-sabing ka-MU raw noon ni James, noong college pa sila. Kaya siguro ganoon na lang magtampo si Aiko. Nakita ka niya? Teka, malayo-layo naman ang building sa bahay niyo at sa kanila, hindi ba? Oo, kaso hindi ko alam na pupunta pala siya roon para sunduin ako. Sunduin? Parang noon lang ay mas pipiliin ni Aiko na maglakwatsa si James kaysa sa sunduin ito dahil unang-una hindi niya gawain ang pagsusundo. Yan kasi, sabing wag nang sumamang lumabas kapag babae ang kasama eh. Naku, bahala ka na diyang mag-isip ng paraan. Kasalanan mo naman eh. I just said. Ano? Althea naman eh. Tulungan mo ako. Tawagan mo siya please. Ayaw niya talaga akong kausapin eh. Napapikit na lamang ako dahil sa taglay na kakulitan nitong si James. Dinadamay ako sa away magkasintahan nila. Fine. Tatawagan ko siya mamaya. Pagsuko ko. Thank you, Althea. Libre kita pag kinausap na ako ni Aiko. I just rolled my eyes. Alright, aasahan ko yan. Bye na. Bilihan mo siya ng maraming pagkain. Suyuin mo. Hindi yung dumedepende ka lang sa akin. Pahabol ko bago ko tuluyan tinapos ang tawag namin. Tahimik kong inilagay ang cellphone ko sa gilid ko at ibinalik na ulit ang atensyon ko sa mga anak kong hanggang ngayon ay abala pa rin sa paglalaro. Ano na naman bang trip ng isang to? Hindi ko na lamang ito pinansin. Pero ilang saglit pa'y pumeke ito ng ubo na halata namang nagpapapansin lang. Pero kagaya ng ginawa ko kanina hindi ko ito pinansin. Althea. Makaraan ng ilang segundo ay narinig ko ang pagtawag nito sa aking pangalan. Leche, ano bang kailangan niya? Althea, he called again that annoyed me. What? Paggalit ngunit mahina akong saad habang nanatili pa rin ang mga mata ko sa harap. Shit lang. Tingnan ko na ang lahat, wag lang ang mukha ng gagong to. Was that your guy friend again who called you? Yes, I answered. So, may girlfriend na pala siya? Bakit pa napakapaka-elamero niya? Can't he just mind his own business? It's none of your business. Pataray kong sagot. That's it, Althea. Show him what you got. But you're my business. Paano na yan? Pakiramdam ko ay nagsitaasa ng balahibo ko sa katawan dahil sa sinabi nito. Kung kaya't pati paghinga ko ay nagiging limitado dulot ng kakaibang hatid ng boses na yun sa akin. Pero hindi ko hinayaang mahalata niyang reaksyon kong yun. Bagkus ay tinapunan ko ito ng isang nakamamatay na tingin na nagpagulat sa kanya. He immediately tightly closed his mouth and acted as if he severed his mouth before finally facing the front. Para itong na-hold up na animoy babarilin kapag nagsalita pa ito. Hindi ko alam kung napapatawa ba ito o sadyang nang-iinis lang sa akin. Kinabukasan ay maaga akong nagising. O sabihin na lang nating hindi talaga ako natulog. Nakaidlip lang ako kakahintay na mag-umaga. Kaya sa oras na nagising ang ulirat ko ay para akong robot na tumayo kaagad paalis sa kama. Dang, sumasakit pa rin itong tagiliran ko dahil buong magdamag ay nakaharap lang ako sa gilid ng sagayon ay hindi ko makita ang lalaking yun. He even tried to talk to me pero nagkunwari akong tulog. Kaya hindi na lamang ito umimik. 3:00 pa pala ng umaga kaya medyo madilim pa ang buong bahay. Tulog pa siguro. Plano ko sanang magluto ng almusal para sa mga anak ko. Lalo na't maaga pa at mamayang 5:00 pa darating ang mga katulong na araw-araw nagpupunta rito. Ngunit naisip kong sobrang aga pa naman kaya napagpasyahan kong magkape muna. Dumiretso ako sa likod bahay habang bitbit ang tasang may laman ng mainit na kape. Tamang-tama kasi at medyo mahamog pa sa labas para magnilay-nilay habang umiinom ako ng kape. Maayos na rin dito. Hindi katulad noong isang araw na para akong sinaniban ng demonyo pagkapasok ko pa sa pamamahay na ito. Nasasanay na rin naman ako paunti-unti. At tanging yung kwarto na lamang ang nagpapainis sa akin at ang lalaking yon. Ewan ko ba't bumibigat talaga ang loob ko sa tuwing pumapasok ako roon. Lalo na kapag naramdaman ko ang presensya niya. Ang hirap makalimot. As I was busy sipping my coffee, I suddenly remembered my phone inside my pocket, and so I took it out. Kailangan ko ng libangan, matagal-tagal na rin simula noong nabisita ko itong Facebook ko. Gaya nga ng ninanais ko, binuksan ko ang Facebook ko, kaya ganoon na lamang ang sunod-sunod na paglabas ng mga notifications, messages at kung ano-ano pa. I first visited my messenger app and chatted my workmates.
Napakunot pa ang noo ko sa inis dahil hindi ko magawang magtipan ng maayos dahil sa sunod-sunod na pagtunog at paglabas ng mga notification sa cellphone ko. Wala naman akong ibang pupuntahan kung hindi ang group chat namin magkatrabaho. Nagkamustahan lang kami at tinanong nila ako tungkol sa pagbubuntis ko kuno na pakana ng gagong yun. Ayaw ko namang guluhin sila kaya sinabayan ko na lamang sila ng kasinungalingan. I'm so sick of all of this shit made by that bastard. Paano kaya kung sabihin ko na lang sa kanilang nakunan ako? Para akong baliw na pinapagalitan mag-isa ang sarili ko. Of course I won't do it. Hindi ako bata para pakisamahan ang baliw na yon. I want to clear things professionally. I won't let myself do such things dahil unang-una hindi ako isip bata. I went back to the Facebook app and tried to scroll my newsfeed. Ngunit habang abala ko sa pagbabasa ng mga post ay bigla akong napatigil nang makita ko ang isang post ni Aiko na halatang nagpaparinig. Doon ko lang naalala ang away nila ni James. Geez, nakalimutan ko palang kausapin si Aiko gaya ng napag-usapan namin ni James. I think it's better if I will meet her. I just continued scrolling but all of a sudden my newsfeed got automatically refreshed. Kaya nawala lahat ng binasa ko kaninang mga posts. Napakamot ako sa ulo at akmang magsuscroll uli nang mayroong biglang bumungad sa akin. Here's the memories you had 5 years ago. Wala sa sariling napababa ang mga mata ko. At sa laking gulat ko'y bumungad sa akin ng post ko noong 5 taon nang nakalipas habang ipinagdiriwang ang kaarawan ng gagong yon. Shit na mukha yan, Althea. Ang saya-saya mo naman dyan. For me for not knowing na may tinatago palang kadumihan ng lalaking ito noon. Hindi ko na nagawang basahin pa ang caption na inilagay ko. At dahil masusuka pa ako ng tuluyan, pinatay ko na lamang ang cellphone ko at pabagsak itong inilapag sa gilid ng inuupuan ko. Wala sa sariling mapahigop ako sa kape. So today's his birthday. Kaya pala panay pakanta ito sa mga anak ko ng happy birthday kagabi bago sila matulog. Nagpaparinig ata at gusto ng surprise. Well, surprise! Wala kaming oras para dyan. Sobrang bilis ng pagtakbo ng oras at hindi ko na namalayang mag-aalas 5 na pala. Mabilis kong inubos ang nanlalamig ko ng kape at pumasok na ng mansyon. Naabutan ko ang mga katulong na abala sa paghahanda sa kusina at ang iba naman ay naglilinis sa sala. They greeted me as soon as they saw me and so I greeted them back. Bandang 6:00 na rin ang magising ang mga anak ko. Sinabihan ko pa sila na magtutoothbrush ngunit naunahan na pala nila ako. Pinapunta ko na lamang muna sila sa sala upang maglaro. Pinagtimpla ko sila ng gatas, kalaunay sumunod na sa kanila sa sala. Naabutan ko silang abala sa paglalaro ng stop toys. Nakasalampak sa nakalapag na carpet si Matt, habang si Feli naman ay nasa sopa lang at binibihisan ng kanyang hawak-hawak na Barbie doll. Tumabi ako kay Feli. Matt, come here muna. Inumin mo tong gatas. I called him. Give me 30 seconds, me. Napabuntong hininga ko sa sinabi nito. Matt, I called again. From here I can see him sighing as if he surrendered. Coming! Maya-maya pa ay tumayo na ito at patakbong nagtungo papalapit sa direksyon namin. I gave him the glass and waited for them to finish it. Nakakatuwa lang tingnan na magkambal na ito dahil nakahiligan talaga nila ang pagpapaunahan ng pag-ubos ng gatas tuwing umaga. Gaya ng nakasanayan tumayo ako galing sa kinauupuan ko at nakangising humarap sa kanilang dalawa. Kung sino ang unang makakaubos, may kiss kay mommy. Saad ko pa na nagpalaki ng mga mata nilang dalawa. Doon lang nila mas binilisan ang pag-inom. Si Matt na siyang huling uminom ay napatampal sa kanyang hita, kaya mas lalo lang akong natawa. And the winner is Feli! I announced as I stood up and clapped my hands. At dahil nga sa mas nauna itong prinsesa namin sa pag-ubos ng gatas, siya lang sana ang may reward galing sa akin. Pero sa huli sila pa rin dalawa ang napudpud ko ng halik. Ang kulit ba naman kasi ng kuya niya? Pagkatapos na yun ay kinuha ko na sa kanilang mga baso at naglakad patungo sa kusina. Ngunit habang nasa daan ako, sakto namang narinig kong mga hakbang ng sapatos pababa ng hagdan. Sa kamalas-malasan ay nagkasalubong pa kami kaya kitang-kita kong preskong ayos nito at mukhang handa nang pumasok sa trabaho. Kaso nga lang ay parang may kulang sa kanyang ayos. Doon ko lang namalayang hindi niya pa pala suot ang korbata niya. Nakita kong hawak-hawak niya lamang ito. Good morning, Han. Ang aga mo namang nagising, hindi kita naabutan. He greeted happily. Pero kabaligtaran ang kondisyon nitong ipinakita ko sa kanya. Tinaasan ko lang ito ng kilay at pairap na nag-iwas ng tingin. Hindi na lamang ako nagsalita at basta na lang itong nilampasan na para bang hindi ko ito kilala. I know I shouldn't have been that rude to him, lalo na ngayon at birthday niya pa. Pero wala eh, sadyang masama ako sa mga taong ayaw ko, lalo na sa kanya.
Pagkatalikod ko rito ay doon ko lang narinig ang masayang pagbati nito sa mga anak ko. Good morning, babies! Wala bang happy birthday dyan kay Daddy? Birthday niyo po ngayon, Daddy? I heard Matt. Napailing na lamang ako at nagpatuloy na sa paglalakad. May sinabi pa ito sa anak ko ngunit hindi ko na yun naintindihan. Pagkarating ko sa kusina ay hinugasan ko ng mga baso. Pipigilan pa sana ako ng mga katulong ngunit nagpupumilit pa rin ako. Ayaw ko namang pati maliliit na bagay ay iaasa ko sa kanila. Tutulong pa nga sana ako sa kanila sa paghahanda ng almusal. Ngunit mukhang tutok talaga sila sa kanilang mga ginagawa. Kaya hindi na lamang ako nagsalita at bumalik na sa sala. Naabutan ko ang mag-amang nagkukulitan doon. He even started to use the sign language while talking for Feli to understand him. At mukhang mas natuto na siya ngayon. Wala akong planong sumali sa kulitan nila. Tatalikod na sana ako upang bumalik sa kusina. Ngunit narinig kong bigla ang pagtawag ng lalaking yun sa akin. Althea, I turned back again to face them. Tinaas ko lamang ang dalawang kilay ko bilang pagtugon dito. Pero imbis na sagutin ako ay tumayo lang ito at naglakad papalapit sa akin. Habang nakasampay sa kanyang balikat ang korbatang hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasuot. Please, help me in doing this. Ipinagrus ko ang mga braso ko at kinunutan ito ng noo. Ang laki mong hudas, hindi ka pa rin maalam dyan. Gawin mo kayang mag-isa, hindi yung umaasa ka lang sa iba. Pataray kong saad. Nakalimutan ko na kasi. Ikaw naman kasing palaging gumagawa nito sa akin noon eh. Parang batang saad nito. So, come on. Ilang taon na ang nagdaan. Hindi mo man lang napaglaanan ng oras na pag-aralan ng simpleng gawain yan? Duh, if I know naghahanap na naman ito ng butas para sirain ang araw ko. Maids lang naman ang palagi naghahanda ng mga ito eh. Then go and call them to do that for you. Hindi yung nagdadamay ka pa. Lalampasan ko na sana ito upang puntahan ng mga anak ko nang magsalita ito. Ayaw ko sa kanila. Painis ko itong binalingan. Hanapin mo yung pake ko. Birthday ko pa naman. That stopped me. I knew to myself that I shouldn't be affected by that voice of him. Pero bakit parang nakonsensya ako sa mga pinagsasabi ko? Damn it. Pakiramdam ko tuloy sobrang bastos ko naman kapag aalis ako rito. Kaya walang pasabing hinila ko ang korbatang kanina ay nakasabit sa kanyang balikat. I took a step to face him. Habang diretsyong nakatingin sa kwelyo nitong mga mata ko. Mabilis pa sa 4:00 inilibot ko ang korbatang hawak ko sa kwelyuhan ng kanyang suot na polo. Kahit pa hindi sa mukha nito nakatutok ang mga mata ko, kitang-kita ko pa rin ang malapad nitong ngiti habang nakatitig sa akin. Hindi ko na lamang ito pinansin at mas binilisan lang ang ginagawa ko. I miss this kind of view of you. Palihim akong napasinghap. Matalim ko itong tiningnan. Pasalamat ka nandito mga bata kung hindi kanina pa kita nasapak. Pabulong kong saad. Sakto namang natapos na ako kaya akmang itutulak ko na ito nang bigla kaming makarinig ng tunog ng kamera. Kaya sabay kaming napabaling sa direksyon ng pinanggalingan ng tunog na yon. Nakita kong hawak ni Matt ang cellphone ng ama niya habang nakatutok sa direksyon namin ang likurang bahagi ng cellphone. Yay! Our sweet mommy and daddy! Kalambing na wika ni Matt pagkatapos ay tila ba'y kinikilig silang nagtatawanan ng kambal niya. Hi Golf. I then automatically pushed him and let him there. Mabilis ako naglalakad patungo sa mga anak ko at umupo sa tabi nila. Look mommy! You and daddy looks like what I have seen in TV! Ipinakita nito sa akin ang litratong nakuha nito kanina. I didn't know Matt could be this good at taking pictures. Saktong nakuha nito sandaling nakangisi ang gagong ama nito. Habang nakatitig sa aking inaayos ang korbata nito. Baby, you shouldn't. I was about to take the phone to delete that photo. But all of a sudden, my son took it away from me. I won't give it to you, me. And then he laughed. He immediately jumped off the sofa and ran towards his father. Pagkalapit niya ay may binulong pa ito sa kanyang ama bago tuluyang ibinigay ang cellphone nito at naglakad pabalik sa akin. He then sweetly hugged my arms. Mommy! Paglalambing pa nito. Oh gosh, what's wrong with Matt? Why is he acting so weird? Pagkatapos ng eksena ng yun sa sala ay tinawag na kami ng mga katulong kaya nagtungo na kami sa kusina upang kumain ng almusal. Bandang 7:00 na ng umaga nang umalis ang lalaking yun sa mansyon para sa trabaho. I even heard him promise to my kids that he will be home early tonight. Ngayon ay nasa sala lamang kami ng mga anak ko habang nanonood ng telebisyon. Kakatapos ko lang silang paliguan dahil sobrang dungis nila kanina sa likod bahay.
Hindi ko naman kasi agad sila napansing nakaupo sa lupa habang pinagkakatuwaan ng Rubik's Cube. Kaya ayon ang dumi-dumi nila. Mommy! Napabaling ako kay Matt nang bigla itong magsalita. Yes, baby? Hindi po ba natin isusurprise si Daddy ng cake? Kasi po birthday po niya. Di ba kapag may birthday po sina Lolo, Lola, Ate Maris, Ate Rafi, Kuya Marky, ako at si Feli, at ikaw po ay may cake po na binoblow? Natahimik ako sandali at kalaunay napapeke ng ubo. Why, baby? Kasi po wala po mga spaghetti, lalo na po ang cake. Hindi po ba nasad si Daddy? Diyos mio, sa lahat ba naman ang pwedeng maisip ng anak ko, bakit ito pa? Don't tell me gusto niyang sorpresahin namin ng magaling niyang ama. Can we bake a cake for Daddy, Mommy? Please? Hindi ba po masarap ka pong mag-bake? Pinag-bake mo nga po kami ni Princess nung mag-5 po kami ng birthday eh. Ito na nga bang sinasabi ko. Pero wala tayong pang-bake, baby. Mag-buy po tayo. Pangungulit pa ni Matt. Hindi ba po may malaking lutuan po roon ng cake sa kitchen? Nakita ko po yun sa TV. Si Chef Gordon po. Napabuntong hininga na lamang ako. As usual, wala na naman akong kawala sa anak kong ito. Magtatampo na naman ito kapag hindi ako pumayag. Kaya naman bandang 11:00 ay umalis kami ng bahay at pinagbantay muna ang mga katulong doon. Namili kami ng mga gagamitin sa paggawa ng cake. Pati na rin ang cake candle na may nakatatak pang Superman dahil iyon ang kinuha ni Matt. Bumili na rin ako ng birthday hat gaya nga ng hiling ng kambal. Bago pa man kami umuwi ay dumaan muna kami saglit sa fast food chain at doon muna kumain. Nag-take out na rin kami ng mga binili namin para may makain ng mga bata kapag gugustuhin nila. Bandang 2:00 na ng hapon nang makauwi kami. Pinagbihis ko muna ang kambal, ganoon din ako bago kami nagsimula sa nais gawin ng kambal. Sobrang excited pa nila nang suotan ko sila ng maliliit na apron na siyang binili rin namin kanina. Nakahanda ng mga gagamitin sa mesa bago pa man nakababa ang mga bata kaya nagsimula na agad kami. Ayaw ko mang patulungin sila ngunit dahil ang kukulit nila. Pinahawak ko na lamang si Matt ng war whisk at isang malaking babasaging bowl na may lamang powdered sugar, butter at itlog para sa icing. Siyang pinapahalo ko ng mga yon. Samantalang si Feli naman ay tumutulong lang sa akin sa pag-abot ng mga kakailanganin kong gamit. We decided to make a chocolate-flavored cake. Kaya habang gumagawa ay hindi maiwasang makipagtuwaan sa mga anak ko. I intentionally put a chocolate cream to their nose. Kaya lang ay ginantihan nila ako. Kaya ayun at umabot kami ng 5:00 ng hapon bago namin tuluyang natapos ang ginagawa namin. Pagkatapos namin yung palamigin galing sa oven ay nisimula na kaming magdisenyo niyon. Hinayaan ko lang silang dalawang ilagay ang kung anong gusto nilang palamuti roon, gamit ang icing at mga makukulay na candies. Natawa pa ako dahil sa Superman na kandila na animoy isang bata ang may kaarawan. Done! Matt shouted as soon as he finished putting his last piece of candy in the chocolate cake. I laughed when I saw how my penmanship ended up. Ang pangit na nga ng sulat kamay ko, wala naman akong ibang choice. Alangan namang ang mga bata ang papasulatin ko. Oh well, sa 5 oras naming binuhos sa paggawa niyon, nakalimutan ko atang sinusumpa kong taong pinaghandaan namin niyon. I really did laugh my lungs out habang nakikipagkulitan sa mga anak ko. So now that we are done, look at your faces. Ang dudungis niyo ulit. Mukhang 2 beses kayong maliligo sa araw na to ha. I chuckled. Sige na, maligo na muna kayo sa taas. Bilisan nyo ha, para hindi kayo maabutan ng daddy nyo. I will also clean myself first. Wika ko. Tumango naman kaagad sila sa sinabi ko. Tinulungan ko na silang bumaba sa mesa at akmang huhubarin na ang suot nilang apron. Ngunit sa laking gulat namin ay narinig namin bigla ang pagbukas-sara ng pintuan sa sala. Shoot! Bakit ang aga niya? Ang dudungis pa namin. At saka baka kung ano-anong isipin niya dahil sa dumi ng damit ko. Saan sila? I heard his voice from outside asking the helpers. Nasa kusina po, sir. Rinig kong sagot ng katulong. Nagkatinginan kami ni Matt. And after that, he immediately ran towards the entrance of the kitchen and looked for something that I knew about his father. Nasa tabi ko lang si Feli na mukhang walang kaalam-alam sa nangyayari, kaya binuhat ko na lamang ito pa upo sa mesa. Son, what's wrong with you? Bakit ang dumi mo? I heard him. Come, Daddy, come! Matt said then later on went back here with the wide grin. Shit lang, gusto kong magtago o kaya umalis dito. Ano na lang ang sasabihin niya? Ang taray-taray ko kanina tapos may sorpresa pala ngayon?
Baka isipin niyang parte lang yun ang sorpresa ng magkambal sa kanya. Bago pa man ako makakilos ay tuluyan ko nang nakita ang isang imaheng nakasuot ng puting long sleeve polo. Habang nakasampay ang itim nitong suit sa kanyang braso, napatigil ito nang makita kaming tatlong nakatayo at puno ng tsokolate ang mga muka. Can't move. Nahanap ko lang ang sarili kong hinihintay ang magiging reaksyon niya.